Today is a brand new opportunity to experience God's love and goodness. Whatever you are facing, remember prayer changes things and faith makes us stronger. Step into this day with confidence and joy, knowing that God has amazing plans ahead. Let's start this day the right way. Here on Let's Pray Pilipinas, live from General Santos City. Amahan ng manangka sa mga langit, Ginoo ko ang ginahangyo kanimo nga ikaw Ginoo magaguide ka namo sa mga let's pray nga padayon sa mga buhat o sa nagtan-aw karon ikaw Ginoo magagiya ka namo nga makasabot sab sa imong mga pulong Ginoo kami ang mahimo ikaw lamang mo suligan ng tanan sa lokis mo kapasan mo lamang sa ngalan ng Amen. A pleasant morning to each and every one of us. Welcome na sa mga kapaglaom sa ato ang programang Let's Pray Pilipinas, and we are live here sa ato ang studio din sa General Santos SMM compound mga kapaglaom. And karon ato ang timbayaon ang ato ang mga viewers ug ato ang mga listeners all over Southern Mindanao Mission and sa nagadaiya nga lugar sa Pilipinas and even sa agawas sa nasod mga kapaglaom. So, ayong buntag, kumusta ka mo karon? Kami nagapanginaot nga kamo anaa sa maayo nga kahimtang o kamo komportable o karon kita makighiusa sa pagampo sa tumbuhi nga Dios sa mga pagampo, mga prayer requests ug bisan pa man sa mga praise reports nga atong madawat sa atong mga kapaglaom sa ilaha nga field mga kapaglaom. And also ato ang i-greet ang ato ang viewers, ato ang pages sa ato ang YouTube and Facebook account, also sa ato ang AWR listeners o sa to ang mga viewers sa to ang GSAT channel 33 rather, and also kapaglaom ato ang i-greet usab nung ato ang guest nga ni akaron si Pastor Joel Hupero, ato ang director sa AMR. Pastor, good morning. And yes, thank you so much for accepting our invitation no nga mahimong kabahin sa to ang programa karon nga kabuntagon. And kapaglaom, if you have some prayer requests, you can send sa mga numbers nga inyong makita sa screen, o kini ako pagabasahon nun as mga numbers 0916-557-4777 and 0929-344-1777. And you can send your comments, your suggestions, and ideas later on sa tuang discussions. Karon nga semana mga kapaglaom may mga madamo kita nga dapat pasalamatan sa atong mahal nga Dios tungod nga siya nagasabat no nagtubag sa mga pagampo kag nabato nabat na nato gikan kaniya ang mga panalangin tungod kay siya ang tuburan sa tanan nga pagpakamaayo o tanan nga mga blessing gani mga kapaglaom. Tanan kita na ay mga dapat jud pasalamatan sa atong mahal nga Dios. Karon mga kapaglaom, gusto namo nga makashare usab sa among mga answered prayer diri sa studio kag kamo I know nga naapod mo yung mga answered prayer karon nga panahon o nagliligad nga mga inadlaw. Yes, Pastor, no, mapasalamaton kita kay sa brand new day nga gihatag na po sa Ginoo sa matag usa sa ato and dabaw na gid mga kapaglaom sa maayong nga panglawas no nga atong naangkon sa matag adlaw, and mapasalamaton gid kita kay bisan pa sa mga kagubot, kasabok sa mga atong palibot. But then we praise the Lord tungod kay gihatagan gihapon kita niya sa kanunay nga proteksyon, grasya ug panalangin. And labaw na gid sa matag miyembro sa atong pamilya no nga
naalang sila kanunay always nga healthy ra gihapon mga kapaglaom. Mao gid ang pinaka-importante sa tanan no kay health is wealth gid mga kapaglaom. So mao ra gid siya akong gipasalamatan sa Ginoo sa kanunay no mga, and also pasalamatan pod ko no tungod kay nahimo na gid mo ang amo ang buluhaton sa amo sa ko ang dalaga kang ni Saisi no na amigi buluhaton nga kinahanglan mo tapuson, and nahuman gid namo siya last week, and we praise the Lord for that. Pastor Yes. Joel, any Pastor Joel. Thanksgiving? Ang pagpasalamat nato sa Ginoo dili gud na maundang sa matag adlaw tungod sa mga panalangin nga gihatag sa Dios alang kanato. Labi na sa ato nga pamilya, nga kami intak kanunay nagaalagad o himo sa mga responsibilidad alang sa iyang mga buluhaton. Sa matag panahon nga kami panaw paingon sa mga buluhaton nga gihatag sang Dios alang kanato, kanunay gayon nagauban ang grasya ug ang panalangin sa Ginoo nga kanunay nato dayigon ug pasalamatan ang ato nga buhi nga Dios. Amen. So before ko maghatag sa ako ang Thanksgiving, no, ato sang timbayaon sa i-shoutout sa nato ato ang mga viewers, no. Si Jolie Siagaw Rawaya watching from Calbayog City, Samar, and so Rebecca Robles Villar, also Archestrian Roda from Noveleta, Cavite, and Bebing Kalisik Himpisaw, Janet Groyal, and Lydia Casamayor Moreno, no. Naapod siya prayer request din hiya nga gi-ask nga atong ampuan, and we will pray for this later on kapag laom Lydia, no. Ang iyang request sa aplastic anemia og mobalik normal function ang iyang nga bone marrow from Zamboanga, Sibugay. O ako aning kababayan di ay from Zamboanga, Sibugay, si kapag laom Lydia. Og ako apong pasalamatan mga kapag laom sa mua karon kay grabe gud sa last week gasakit ang akong baby, gasakit akong husband. Nya ako para po kung musakit no, but I praise God nga naka-survive ra gyud karon. We are getting better no. We praise the Lord for that. God is always there good sa tuwa. Kag isa po na nga akong pasalamatan mga kapaglaom sa atong buhi nga Dios. Tungod kay itong nagliligad, grabe ang recovery namon nalin sa Yeah, indeed. pag-seminar. Karon mga kaigsuonan, no, gusto gini nako nga ipasalamat sa atong mahal nga Dios tungod sa mayong panglawas nga ginatagag protection adlaw-adlaw. Yes, and we have also kapaglaom no nga nag-share pod sa iyang praise report. So let's watch this video. Yung minimiti namin, eto na. It was God who made it for me. And you know, Guy, that when I ask, He answers. Ako ay si Danica Mabansila na ako ang answered prayer kay unang-una nahimong Adventista ang akong mga parents o ang ikaduha nahimo kong teacher sa DepEd. Mao na siya kong mga answered prayer. Yung minimiti namin, eto na. It was God who made it for me. And you know, Guy, that when I ask, He answers. Praise the Lord gid kapaglaom no sa mga panalangin nga atong naangkon sa ato ang buhi nga Dios. And to celebrate this mga kapaglaom, Pastor Joel will pray for us. Mag-aampo ta sa pagpasalamat ngadto sa Ginoo mga viewers o ani kami dinhi sa ato nga studio line. Mag-ampo ta. Halangdon og mahigmaw na mga Dios. Nining taknas buntagon amon gipa abot kanimo ang dako nga kalipay ug pagpasalamat tungod sa kahigayunan na imo kami gitagaan o maayong panglawas kalagsik ngadto sa amo nga kusog aron amon pagamiton samtang amon pagasugdan ang mga buluhaton niining adlaw na amon gibayaw diya kanimo ang dako nga pagdayeg ug ang pagpasalamat tungod sa matahom nga adlaw nga imo gihatag alang kanamo. Nga diin kami magasubay sa imo mga plano ug mga kabubuton.
nga kami mabinungahon sa amon nga pagpangalaga diya kanimo, magatubo kami diya sa espiritu ug kaalam nga kanunay namo kagamiton samtang amon ginasangyaw ang imo nga mga pulong ngadto sa makatawhan nga din amon mahimaman. O sa o Diyos, aniya usab tanan namo nga mga listener sa amon nga Hope Radio, ini sa YouTube, sa Facebook, na kung sa diin sila kanunay paminaw o nagatutok sa matag panahon nga diin kini pagahimuon dinhi sa Southern Mindanao Mission Hope Channel nga ang tanan mabulahan o mapanalanginan samtang kami magasudong diya sa imo nga mga plano o mga katuyuan. Ang tanan ang ginaampo kag ginatugyan uban sa pagpasaylo sa tanan namo mga sala sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor Joel and mga kapaglaom. Welcome kamo sa atong short discussion karon nga buntag. Ang atong title, God's Promises. O mga kapaglaom, nakibalo kita nga ang isa ka promesa bisan pa sa atong naa sa palibot, no? Nga hinigugma nato sa kinabuhi, ang atong mga friends. Once nga there is a promise, we expect something that will happen, no? Kag siyempre kung tagaan kita sang promesa mga kapaglaom, excited kita kung ano ina kag matabo ina nga bagay. In the Bible, there are many promises nga ginhatag sang Ginoo sa atong tanan. Kag amo na ang unod karon sang ato nga discussion, because God has promised many things. Kag ang tao pod baya nagapromesa pod. That's why part of our discussion, we need to compare promises of God kag mga promesa nato. Kag ano gid ang iyasang tao, ano iyasang Ginoo. Now, we have many experiences mga kapaglaom. Gikan sa pagkabata nato hangtod nga nag-edad-edad kita, no? Diri sa kalibutan na eksperyensya nato kag nabatyaga nato. No, bisan pa ang akong parents ang una pag ingon niya nga malakaw ko. Tapos dili ko magsugot kay gusto ko unta magkakuyog, pero kay nagpromise siya pagbalik ko na ay tinapay. And I was very excited that time. Wala na ko nahidlaw. Actually, siyang nahidlawan ko, tinapay lang. No? Kaya gusto ko nga magkakaon sa tinapay. So, in the Bible, I have experienced also promises of God nga natabo, no? Labi na sa akong pag-eskwela. Medyo wala-wala kita. How about you, Pastor Joel? May mga experience na to, nga promises sa Bible? Kung akon istoryahon daw madamo gid Pastor Ken. Tungod sa mga saad sa Ginoo, mahinungdan nga ani ako dinhi sa ministry. Kay ang kinabuhi namon dili jud kanang maayo nga pag kinabuhi. Tungod kay ang akon nga mga ginikanan kay hindi man tumuluo pareha naton. Pero tungod kay ang Ginoo maayo gayod ngadto kanako pinaagi sa iyang grasya o paggiya, ang saad sa Ginoo kanunay nagpahinumdum kanako nga ang tanan nga iya gisulti diha sa mga kasulatan, mga saad kanunay jud ginatubag alang kanako. Ingon ko sa Ginoo, Ginoo, pahuman na lang ko sa ako nga pagtuon. Maura na mamgay, no? Pastor Pen. Do imposible, pero nahimo nga posible pinaagi sa tabang sa Ginoo, Pastor Pen. Kay si tatay, kag si nanay, wa gid siya plano magpa-eskwela sa amon, mamgay. Pero kay nagapangamuyo ko sa Ginoo, nagaampo jud ko sa Ginoo nga, Ginoo, by hook or by crook, kinahanglan ka eskwela gid ko. Mao na nga may na lang ang makaigsunan
dra sa tupi sa Shiloh particularly nga nag-encourage sa akon nga jo dayon ta ka sa MBC. Siguro bisan ano nya kag mag-work ka dito wala problema kay naanad man ta sina sa trabaho sa uma. Mo na Pastor Pen, ang akon nga plano sa Ginoo agreement siguro Ginoo bisan napulo ka tuig diri ko sa MBC basta makahuman lang ko. Pero mamugay 5.5 years lang. 5.5 years lang. Di pa human ko sa Ginoo. Mo na ang saad sa Ginoo tinuod gayud kung aton siya paminawan, aton siya sundon, ug aton siya alagaron. Amen. No? God provides in many ways, gid mga kapaglaom. No? He will provide supernaturally, He will provide through people, and He will provide through our journey. So kung ako nga kinabuhi, I really experience God's presence and God's provision and God's fulfillment of His promise sa ako ang journey sa akong kinabuhi. No? Pariha man gyud mi diri mga kabus ayamot man gyud no? Pero God has been so faithful and iyahagyod nga gitubag ang usab nga mga pag-ampo ng mga kadampo sa pag-eskwela. And another thing akong na ano gyud sa Ginoo is nasa Isaiah, Pastor Isaiah 43, no, nga He will walk with us through the waters and even in the fires He will be with us and He will rescue us. No, dili nga kuhaon kanya sa kalisod, but He will be with you during your trials and your hardships, no. Kay sab sa mga even sa mga instances like sa mga aksidente na unta kay twice good ko nga naka-experience og car accident. It's not like kanang sa mga trip but it's a mission trip. And then laging nabali ang sakyanan and I was inside pero buhi ra gyapon. And one thing pud is kanang murag na loose brake na ang sakyanan and then nabanggaan. I don't know naunsa to siya, dili na ko ma-explain nganong nakagawas ko nga I was in the middle of the driver and isa ka tao, but then na ako sa gawas and I don't know sila ang duha na asa sulod ako ra ang nakagawas, but then okay ra mapod ko no. Muna nga I until now nagwonder ko how did I come up with that situation, pero I know that it is God who helped and who saved us during those perilous moments, no. So mga kapaglaom, sa mo ang experiences ako apong journey pastor sa pag-eskwela parehang Pastor Joel, no. Bisan og makurog na ka sa kagutom, bisan pa og unsa pa, but God is there. Sa MVC na ako nga journey pastor, no, working man pud jud ko. Wala ko nakainomdom og time nga kanang nakulangan ko sa gigutom siguro, pero dili gutom nga nakulangan kapag kaon. Gigutom kay nadugag kag ato sa cafeteria, pero not that nakulangan. Magin ako ang na-experience sa Ginoo sa MVC pa ko nga wala gyud ko nakulangan og pagkaon. At the end of the semester, na ako'y due yung nga ako nga makaproceed kong eskwela pagkasunod, no? And then, ang mga kanang kinahanglan sa mga babae ito, ang mga toiletries, naagin na pastor. And then, makapahulam pa ko sa akong mga kauban sa board. Kanang kung nasa lang, hindi makapahulam pa ko. So, I really praise God for that. Grabe. Grabe ka maayo ang Ginoo. Muna nga, dira kita nagasalig sa promisa sa atong Ginoo. Hindi siya magpabaya sa ato ba? Nakita niya ang atong mga needs. That's why we are always standing on what God has said. Kay sulti sa Ginoo, mao jud na. No? How about you, Ma'am G? May mga experience ka ba? Yes, Pastor. Ay, ship. Sama sa gingon ni kapaglaong gay no nga tanan mo kita murag parehag tag-experience mga kanang gapaning kamot gani sa tong kinabuhi. Survival. Survival kita permanente no. Dili lang sa kaniadto bisan sa karon mao ra man gighapon nato ang bulahaton ng mga kapaglaom. And more gid na mga kapaglaom kung magsalig lang gid ganita tinud anay sa Ginoo, kung dili ta magsalig sa atong kaugalingon, Pastor. Kinahanglan ang ato ang pagsalig sa Ginoo, ato ang gikuptan sa kanunay kay mo ginaingon diri nga God will give us the strength nga kinahanglan nato mga kapaglaom no sa tanan nga panahon ato adyo isalig ang tanan sa Ginoo, dili sa tanan nga kanang nagkaluya ka, but then sa tanan jud nga panahon mga kapaglaom. Ginaingon gani dira sa Proverbs 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and He shall direct your path mga kapaglaom. So naagid time sa akong kinabuhi mga kanang magbuot gani ko nga mao ni ako ang gusto, kinahanglan maugid ni ako ang makabuot no, but then matingala ko nga nganong dili magid to siya mahitabo oy kanang naagid to daghan gid nga mahigayon ba kanang dili gid siya mahigayon, dili wala gid siya nahitabo nga bisag unsaon ako paningkamot kumbaga pa naa na gid unta sa kanang sa tumoy sa akong mga tudlo nga ako ana gid unta na siyang makabuot, but then matingala ko nganong mawala man gid siya no, but then
muna siya ampo lang kita kanunay mga kapaglaom kay naagi plano ang Ginoo para sa ato ang iyahang plano gid lahi pinasahi gid no para sa matag usa sa ato ang mga kapaglaom muna nga trust in the Lord lang kita mga kapaglaom kay siya gid ang mag-direct sa ato. Gwapo kayo ang key points no nga na nasa atong topic ingon diri God's promises are based on who God is. Kaya ang Ginoo siya gid mismo ang nagpromisa kag nakahibalo kita nga God will do it, no? Kag wala siya siling nag-promise nga wala niya ginatuman. Mao ginato na ibaluan. Naay gani kanta nga God said it. God said it and I believe it. And that settles it for me. So, ang Ginoo na ang bahala ni ana. So, nagatuo kita sa ato nga mahal nga Dios tungod kay siya mismo ang nag-promisa gid. And also, tinuod na Pastor, God is really trustworthy. Mausaban ang mga tao, mausaban ta sa to ang mga saad sa tuong isig katao, but God's word stands to mga kapaglaom. Dili gid na mausab because God's character is kanang dili gid mausab pod mga kapaglaom, no? So that's why he is trustworthy because ato yung makita nga walay pagkausab ang character sa Ginoo. Siguro magduha-duha ta sa atong bisan pag usa ka sincere ang tao sa kalibutan, magduha-duha gid ta because we know nga naay time mo change ang tao. But God, muna mga kapaglaom, unsa man ang ato ang mga hinaing, mga desires sa kinabuhi, ang Ginoo gid ato ang masaligan ug dili gid ta magduha-duha, magduda nga ang Ginoo mausab because that is not His character. And also, the other thing nga key point din mga kapaglaom is God's promises require faith, patience, and obedience. So matong gingon ni kapaglaom bas kain nga so sa unya og kanang kabot dili mo gyud because it needs patience and also God needs faith and obedience, no? So, ato makita na ay times nga, siguro mo na ang desire niyo mo, but God has another way of reaching that or another way that you will be successful. Yes. Pastor Jo, na ba kayo na-experience sa imong kinabuhi nga kanang baga pa, mao na magduunta ni ako ang plano nganong dili magid na siya mahitabo sa ko ang kinabuhi. Daghan nga mga mga panghitabo ba nga nakay mauning gusto nimo, plano nimo, pero sa ako amang God ng buds nga kung naa ko'y plano, ginaampo jud na nako, ma'am guy. Nga kung kini kabubuton nimo amahan, asin ko Ginoo, tugutan nimo nga akon maangkon ba, mapurso or madayon nga mga plano. Pero kung wala kay mga babag, but silingon, mauning imo o makayo kini alang kanako. Mao na nga every time, like for example, karon nami project nga water project ni Mamuod. Naingon siya nga kana siya nga motor ang paliton sa water motor. Pero gahuna-una ko Ginoo, insakto ba ni nga motor? Kay basi magpalit ni og kini nga motor dili haong sa maong water project ba. Mayagid ang Ginoo Ma'am Buds kay wala jud na dayon ang pagpalit nako sa motor gipaandar na may na kay wala ga andar dito sa City Hardware. Kay pagtan-aw din namo dito sa water project dito sa Talipara kadto kagapon dili jud ay mao nga motor Ay, siya compatible, yeah. Hindi compatible. Mao na nga na-use ko Ma'am Buds nga kung na ako'y mga plano paliton o sa panadiya o kanang basta na yung mga plano muampo jud ko sa Ginoo kung iya ba itugot kabubuton niya makaayo ba kini sa ako mapagtuo sa ako kaugalingon kag alang sa iyang bulaton. Tama gid na siya no, dili gid mo pugson. Mo gid na siyang ano dara nga dili gid ka magpugos imo gid na siyang kay naagi purpose ang tanan. Matingala lang gid ka nga ngano man gid ni siya nga mauna magid unta ni sakto na gid ni perfect fit na gid unta ni perfect time na gid para sa imuha no. Matingala ka nganong dili siya mahitabo tungod kay naagi gi-prepare ang Ginoo nga something para sa ato ang mga kapaglaom mo nang ginaingon dara kinahanglan naagi tay patience no mo tangin kapaglaom gay patience gid is the key and kinahanglan ang ato ang pagtuo gid dira sa Ginoo mga kapaglaom dili gid siya mag-fade kay ginaingon gani dira nga ang tao can change na there is a constant change gid sa ato ang mga kapaglaom but then ang Ginoo is
ara lang gid na siya permanente mga kapaglaom. There are times ato ang kinabuhi nga mawala tag pagsalig din sa Ginoo no, muga pa mulayo ta sa Ginoo kay ang naay kanang sometimes atong kinabuhi nga kanang ang ato agid ang gusto matuman, but then kung maka realize ganita nga ay dili gid ay insakto ang ako ang plano sa akong kinabuhi. Then kung magbalik ta sa Ginoo, always gid na siya andam nga mo dawat sa ato kay He is there always constant nga nagastand sa iyang promises para sa ato ang mga kapaglaom. Yes. Tinood, no? May mga bagay nga katingalahan o kung dapat na to una-unaon ba nga kini mga nahitabo sa atong kinabuhi unsa ka nga nung nahitabo ba sa atong kinabuhi unsay halinan, no? So ang Ginoo na ay mga promises na usahay mga kapaglaom nga mga handom na to na dili matuman but still God has promised. Di kita mag-stick eh. We must stand on God's promises. May mga gusto kita nga matabo, pero hindi mahitabo. Di ba kung kisa ma-discourage kita? But, you know, there is a key point na gasulti nga magapadayon kita sa atong pag-obey sa atong Ginoo. Ma-obey po kita. Tinuod yun ang kapaglaom niya. And of course, that will fit in the promise of God in Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, no plans not to harm you, but to prosper you and to give you hope, mga kapaglaom. So muna, ang ato agad nga sandigan, no? God is our rock and our refuge. And ang Ginoo gayod, ato ang masaligan tungod kay siya, matutom og sincere og matuod sa iyahang mga saad. And at this point, mga kapaglaom, before nato padayonon ang ato ang nindot nga hisgutanan karon, no? God's promises, ang mga saad sa Dios ato sa nga ihikilin ang ato nga hunahuna og dinhi kita sa ato ang second round of prayer diin ato sabing i-claim ang promise sa Ginoo nga siya magatubag sa ato mga pag-ampo sa ato mga paghangyo sa karon nga takna. No, so before Pastor Joel will pray for this prayer request, let's watch another video. Ako si Mr. Celestino Monton. Ako lang i-request karon ang mga Bible students nako dinhi sa distrito Saglan na pinaagi sa tabang sa gahom sa Espiritu Santo unta masabtan nila ang mga pulo nga akong ipahat sa matag kurong unya sa pag-adto na po silang puloy-anan. Ako sab i-request ang akong bata, anak na akong babae, estudyante si Giselle May nga na siya ay sakit karon nga vertigo nga pinaagi sa tabang sa Ginoo kay mahimo nga mawala ang iyang maong nga balatian. O sa itak na akong pasalamatan ang kahigayunan nga sa diin nining takna karon nakapabot ko sa akong prayer request. And to add sa prayer request ni Brother Celestino, no, we have here alang kang Candace and San Eli. Let's pray for their good health, complete healing from trauma, and fast recovery from physical pains. Also, good health and protection ang prayer request ni Jim and Charity Brandt. From 2148, let's pray uban sa ilaha nga magpadayon ang pag-ampo nga matubag sa Ginoo ang ilang nga hangyo. And from Attorney Chai and Janet Avila, let's pray for their quick intervention, full recovery, and good health. Also, let's pray for full protection, good health, and healing alang kang AG Boy 4833, Sam, Nanay Minda Esparagoza, Lani Sambas, Connie, and Maluando. Also, let's pray for 6786 nga tubagon sa Ginoo ang ilang hangyo nga mahalin na ang ilang lupa o ang lupa sa iyang ginikanan aron magamit kini sa buhat. From Kaylee Andrea, let's pray for the improvement of her therapy. Siya magkaroon siya ng firm legs na and complete healing and miracle touch on her brain and entire body so she can properly walk. Also from 0177, complete healing and good lab results ang iyang prayer request. Usab from Miguel Alizer, Mariel Sumanga, Nilda Tapia, and Minerva Hinodipa. Let's pray for their complete healing and good health. And here we have 2095. Atong iyang po nga naikalinaw ang pagsettle sa problema sa lupa og makahatag og maayong panghunahuna understanding sa karon nga sitwasyon sa kalamidad.
And from 3643, giya sa kahitasan nga masulbad ang mga problema sa pamilya o pinansyal ug mahatagan kusog maayong panghuna-huna kaalam nga langit nun sa pag-atubang sa dakong pagsulay sa kinabuhi no ug atong iampo sab 7921 pagsalig sa Ginoo nga mahatagan og kalinaw ug tama nga desisyon sa kaugmaon sa iyang pamilya. We have 7336 atong iampo alang sa iyang mga ginikanan nga mahatagan sila og maayong panglawas kaalam nga sa karon nag-atubang og dakong hagit nahitungod sa lupa nga unta masulbad na kini ug mahayagan ang mga tao nga nagabahad sa ilang kinabuhi. Also, let's pray for the earthquake victims in other countries and also the launching of One Voice 27 all over the world. Pastor? Mag-aampo ta mga kaigsunan. Amahan nga labing balaan, sa makausapa kami nagatugyan sang amo kagalingon diya kanimo. Sa dako nga kalipay ug pagpasalamat nga walay undang nga mga panalangin nga imo gihatag ngadto kanamo. Ang imo mga katawhan daghan ang mga mulo ug mga paghangyo. Nasayod kami nga imo kini nadunggan ug imo gibati ang ila makalisdanan ug mga kabalaka. Busa ginhangyo ikaw namo nga ang mga request sa tanan nga mga pag-ampo sang amo nga mga higugma nga mga kaigsuunan imo pagatubagon ug imo pagagiyahan kung paano maresolba kag masolusyonan ang tanan nila nga mga paghangyo diya kanimo aron kanunay nila bation nga ang imo nga presensya kakauban ngadto kanila samtang sila nagapadayon sa ilang nga mga buluhaton ug pagpangalagad diya kanimo. Amahan, kami karon dinhi sa studio naghangyo sa imo atubangan nga ang imo nga kaalam, ang imo nga balang espiritu magauban ngadto kanamo samtang kami magahisgot sa mga bulawanon nga mga pulong nga magahatag sang tako nga pagpamalandong alang kanamo mausab ang tanan nga nagasubay niini nga studio nga kami tanan mabulahan ug mapanalanginan aron kanunay namo handumon ang imo nga saad nga mao ang kinabuhi nga walay katapusan apan samtang kami nagapaabot sa imo nga pagbalik ihatag kanamo ang dugang nga kalig-on ang dugang nga pagsalig diya kanimo sa tanan nimo nga mga saad aron dili kami mawala sa amo nga pagpangalagad sa amo nga pagtudya kanimo nga kini usa ka testamento kanunay ikaw nagtagad ngadto kanamo ilabi na sa panahon nga naa kami sa karisdanan, naa kami sa mga balatian, naa kami sa makasub-anan ug mga kabalaka. Ang imo nga mga pulong, ang imo nga presensya kanunay naghatag kanamo ug dugang nga kalig-on aron amon ipadayon ngadto sa unahan. Ang amo nga mga tinguha kay ikaw kanunay nagahulat kanamo alang sa imo nga gugma ug alang sa imo nga pagtawag ngadto kanamo aron ang amo tagsa ka makinabuhi kanunay magmalig-on kanunay mapanalanginan ug kanunay magiyahan pinaagi sa imo nga balang espiritu nga maoy naga tudlo ngadto kanamo nga dili kami magpabilin dinhi sa kalibutan apan kami makaabot gayud diya sa imo nga ginarian sa mga langit nga imo tipunon diya sa imong tubangan. Salamat nga ikaw kanunay nagtubag sa among mga pag-ampo ug nagpasaylo sa among mga sala sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Daghang salamat Pastor Joel sa pag-ampo. Welcome back mga kapaglaom sa atong short discussion karon nga buntag may tungod sa God's promises, standing on what God has said. Mga kapaglaom,
atong ipadayon ang matahom nato karon nga topic about sa promisa sa ato ang Ginoo. Sa inyo mga kapaglaom, ano kaha ang mga promises sang Ginoo sa inyo kag siyempre ina natuman para sa inyo. Kag ano pod ang inyo nga mga eksperyensya sa kinabuhi. Diri sa Bible mga kapaglaom na ay mga ginatawag nga mga example, no? May tungod sa promisa sa Ginoo sa iya mga katawan, but one of the greatest ining promise ang Ginoo sa kay Abraham nga siya ang maging amahan sa kanasuran. I will make you great nation, no? Grabe nga promise na. Kag ang ina nga promisa mga kapaglaom, hindi instant nga iya na angkon kay siyempre mahimo kang great nation kung daghan ka sakop pero kinahanglan siya daghan nga henerasyon, no? Nga gikan jud sa kay Abraham pero sumala sa story nga wala na nahitabo nga mga kapaglaom nga wala na nahitabo nga siya nagdagan tungod kay si Sarah o kung sa unang iyang ngalan Sarai hindi siya able nga makabunag sa bata. So, gusto na to isgutan kung ano ang nakuha naton nga lesson kag ano ang ginbatsyag ni Abraham pagkabalo niya nga si Sarah hindi maka bata. Ano yan ang balatyagon sa isa kamahan? Siguro kung sa tawahanon nga mga pangunahuna, normally masubo kita, no? Kay gisaaran ta sa Ginoo nga tagaan ta sang mga kaliwatan, pero nag-abot na sa punto nga daw hindi ka nakaanak, makasiling kita nga daw hindi man siguro tuod ang gihambal sa Ginoo. Pero kay tungod kay ang Dios ang nag-ingon, Tama. Saligan tagid, Pastor Pen. Tama gid. Saligan gid. Diba, naabot kay tong time nga kanang baga pa murag kanang nagduha-duha sila ni Sarah kung makabata pa gid sila amo na nga ginhatag ni Sarah ang iyahang nga katabang, no, sa iyahang ang iyahang nga maid dito kang Abraham kay para nga matuman lang gitong saad sa Ginoo nga he will become a father, no, of great nations. But then mga kapaglaom, kung atong tan-awon dira, no, sa Genesis, grabe ang waiting time nga gihimo ni Sarah and ni Abraham. And sa dihang nag-edad na si Sarah og 90 anyos, 90 years old mga kapaglaom, diha pa nabuntis si Sarah, no? Kung imong imagine, wow, 90 years old nabuntis. No, grabe nga experience. And pila ka tuig ang paghulat ni Sarah aron nga mabuntis siya. In fact, na-discover na ganito si Sarah, nawala na siya paglaom nga mabuntis pagid siya tungod sa iyahang katigulangon. But then wala gi imposible sa Ginoo, Pastor. Wala gid Muna imposible. ginaingon dira nga ang promise sa Ginoo wala gid nagausab. Pero no? kay ang kwan mambad sa madugay gid niya na grabe ang promise. Di ba nag-aaguni kasi na kung panalitan mga kapaglaom nga ginpromisan ka tapos wala mang gyapon na itabuan wala mang gyapon. Di ba sometimes mga kapaglaom ma-discourage kita kag inabala nang madulaan kita sang paglaom. Pero si Sarah kag si Abraham padayon gyapon nga nagsalig sa Ginoo. Nag-stick sa promise sa Ginoo. Wala sila nawad-an sa paglaom. Mula ni ang pinakanami Pastor Joel nga wala sila na dulaan sa paglaom. Yes, padayon ang ilahang pag-alagad gyapon, Pastor Pen, si Sarah daw nawad-an tumambads. Kasi amo nga ito nga gihatag yang maidservant. Kasi niya wala siguro ni, hindi siguro ni mahitabo. Pero si Abraham, Pastor Pen, ang faith ni Abraham, kung atong tanawon diri sa bang kasulatan, si Abraham wala gid naglisten mambads ang iyang faith kadto sa Ginoo niya. Mag-abot gid na. Abot jud na kay ang Ginoo manggid ang nagsulti. May nung dan nga si Abraham nagstick jud siya sa saad sa Ginoo nga moabot jud ang anak nga mao ang saaran og panalanginan sa daghan nga makaliwatan. Pero kay usahay kay si Sarah naguna-una man
mo na nga hinungdan nga tama tong ingon nimo kay naman buds na kumpilito nato na adjud consequences ba. Muna tong giunahan niya man ang plano sa Ginoo. Karon ang nahitabo na problema noon siya sa iyang maid servant. Yes. Muna pa Sir Pero Penny pasalamat kita ka mo kay tungod ni anak may department para sa imo. Oh, gani man. And this story also, no, we can view God's promises to Abraham as another, iyahang pag-fulfill sa kay Abraham. But then I see it in another way because we know that God's promise to Abraham is a framework or cornerstone sa ihapod nga redemptive plan sa tuang nga kinabuhi, no? Because we long for Jesus to come. And it seems dugay na, no? Kaya itong mga katigulangan sa unang panahon, gapaabot sa Ginoo, but din dugay. So same with Abraham, nagpaabot sila sa ilahang anak nga gisaad sa Ginoo sa ilaha, but then dugay-dugay gyud ang panahon nga sila sa Ginoo. So meaning God has tested the faith of Abraham. Yes. But because of Abraham's faith to God, and it even considered it righteousness to Abraham because he trusts God, no? And isa pa ana sa diha nga nahatag na si Isaac sa iya, gi-ask pa gyud sa Ginoo nga i-offer siya dito sa Mount Moriah, no? So there's another thing, no, nga, but we know that Abraham knew God because wala gid siya question. No, magdebata pa siya sa Ginoo, ano iyong kagatagaan ko nimo binhi nga mo sanay, but then nganong imong i-ask to offer. So because Abraham knew that God's promise would stand still. So Yes. same with his promise that he will come again, mga kapaglaom, he will really come because he has promised, just like Abraham. Because we know that it is a framework, and sa mga theology, no, it's a cornerstone of the redemptive plan of God, ang kaning ihang promise kay Abraham. This is like the coming of the Messiah, no? Muna nga, nagpaabot na sa Ginoo, just like Abraham waiting for the Son, we are waiting for the Jesus Christ to come again, and He will surely come, mga kapaglaom. Na may mga test sa tuong kinabuhi karon, but we believe that He will surely come. Yan, nakita na to. Gwapo kayo nga tot. Tanaw mo sa kay Abraham, ang time element. Yes. Dugay kayo, dugay. Pero nagsiling ang Bible nga while during the time nga si Abraham kag si Sarah nagahulat sila. Sila nagapanguna-una actually nga wala nag-abot, but God is still working. Yes. Is still working. Right timing. Pastor Pen, right timing. Right timing. So, the same as what you have said, no? Ining pagbalik sa aton nga Ginoo ba kay promise. Ining ginatawag ba element of time. Yeah. Masiling kita, uy, dugay kay daw. Siyang una pa man eh. Gawang-gawang la mambads. The door bla. Na siling ara na gid. Dugay. May mga bagay, no? Sometimes, discouragement may come, trials may come. In the morning, in the evening, noon time. So, ingana mga style ginakanta na to. Pero mga kaigsuunan, let us always stand on God's promises kung ano gid ang iya gisulti kay dira kita mag-abot gina ang panahon. Amen. Maligay nga God is faithful to His promises gid mga kapaglaom. Ara gid na siya nga nagatubag sa iya gipromisar sa ato ano mo no dira sa story ni Abraham nga bisan pa sa kadugay sa panahon, but then gitubag gid niya ang iyahang gipromise dito kang Abraham. Iha gigipakita nga tinuod siya sa iyahang promise dito kang Abraham, and also God's promise are dependable mga kapaglaom, no. Masaligan gid nato ang gipromiser sa Ginoo sa ato kay the word of our God stands forever mga kapaglaom dira sa Isaiah 40, no. Mga kaano kita nga kinahanglan mo depend gid ta dira sa Ginoo sa iyahang gipromise sa ato kay Ginoo na gud na anong dili pa man ta magsalig mo ingon dira ang tawo dili gid ka makaingon nga makasalig gid ka sa kanunay nga panahon, but then salig kita sa Ginoo mga kapaglaom kay ang iyahang promise nagastand gid forever mga kapaglaom, wala gid na siya naga-change. Yeah, and that's the difference between the promise of God and the promise of Yes. a human being. No, it teaches us how to claim His promises while waiting, no, while waiting, patiently waiting and obeying His command, mga kapaglaom. So, wrap up naman ta for our third round, no? But I would just like to say nga sa tuang paglawig karon sa atong kinabuhi, no, there are a lot of elements nga atong makit-an din sa promise ni Jesus kay Abraham, no. But then one thing lang yun ato ang makutlo yun mga kapaglaom. We really have to know our God so that we can fully trust Him and claim His promises.
Because kung nakailata sa ato ang Ginoo, bisan pag-unsaon tag-uyog dinhi sa kalibutan, we will surely cling to His promises, mga kapaglaom, no? Bisan pa og giyurakan pa ka sa mga ilang giingam kagumon sa kinabuhi, no? Unsa pa nga matang sa kalisod nga ato mahiguman din sa kalibutan, ilabi na sa to ang journey sa pagpangalagad, mga kapaglaom. Bisan pagdaghan ng mga paglutos nga atong maangkon, we really have to stand still and cling to the promises of God because we know nga siya matarong ug matuod ug mutuman siya ang mga saad ug ang iyang saad nga atong ginapaabot tanan ang iyang ikaduhang pagbalik ug kita nagapanghinaot nga kitang tanan makauban sa iyang pag-anhi. Yes, tama na siya, no? God's promises are fulfilled according to His purpose and timing, mga kapaglaom. Aragid na siya sa timeline sa Ginoo, dili sa ato ang timeline, mga kapaglaom. So this time we will now have our third round of prayer, and before nakabasahan natin mga prayer requests, we have also kapaglaong nga nag-send po sa ilahang prayer request pinaagi na ini nga video. Let's watch this. Akong hiyapin sa pag-ampo, ipaampo na ko akong apo si Adrian Clyde Albar. Nag-eskwela sa Manila, isip o sa marine engineer. Nga dili siya matintal nito sa mga kalibutan. Padayon siya sa pag-ampo, pag-alagad sa Ginoo. And to add on na sa ato ang dalaon karon sa pag-ampo, we'll pray for the complete healing and fast recovery of 8807 and Arnel Hemperoso, Emily Idan, Zinaida Atienza, Marvic Dolendo, Gemma Di Maisif, Rachel Quinto, and Anisito Brasa. And also from 0128 and 8686 for safety, guidance, wisdom, provisions, and good health at this time of chaos, that they will be covered and spare their lives from any eventualities, pave the way to a safe haven that no evil man can find them, and will send thousands or even millions of angels to watch them, take care of their families and their team, and also will from 3994 and 5824 that God will grant their prayers for a biological child, and also praying also for good health, sound mind, and safety for me, my mother, brother, my children, and my grandchildren, and God's provision and safety every hour of the day. That is from 6786. And also blessings, guidance, protection, wisdom, ug magpadayon ang maayong panghuna-huna ug kalinaw alang sa pamilya. That is from 7482 and his wife, and 0177. And complete healing and good health usab alang kang Anisita Dapidran, Gaspar and Alma Javier, Nanay Lucina Kakal, her sister Rosita, Mamang Alice Nazareth, and Tatay Mancho Arbok. And we'll also pray for the entire family of 3119 for blessings, good health, and protection. And also makakaton og plano alang sa kaugmaon og isalig ang tanan sa Ginoo from 0447 and from 7061 for her children to have spiritual guidance and to come back to church every Sabbath. And also praying for strength, good mental and physical health, protection, and God's guidance for me and my family from 5364. And safety and full protection also of Mayor Norman Sabdao. So mo kini ato mga dalaon sa pag-ampo. Sir Pan. Mga kapaglaong, din ninyo ako, mag-ampo kita sa atong mahal na Diyos. Gamahanan o dalang panamo nga amahan karon nga takna sa kaagahon. Malipayon kami sa imong presensya. Salamat Ginoo sa mga insights nga imong gihatag nga amo nasabtan nga dapat gid kami nga mag-stick sa imo nga mga promises, sa imo mga ginasulti, o kami magpadayon jud sa pag-alagad, magatuman kanimo ugutan namo ang among pagtuo. Gani karon nga takna amahan kauban sa tanan nga mga kapaglaom nga naa sa ila panimalay, ang uban na palakat sa trabaho, ang uban naa sa ilang mga negosyo. Karon nga panahon mga kaigsuonan, nagahiusa kami sa pagtugyan sa tagsa-tagsa na mo kakaugalingon kanimo. Amo usab ginatugyan ang amo mga buluhaton, ang amo mga handom sa kinabuhi, ang tanan nga mga
aktibidades nga amo nga ginahimo. Kabay pa ikaw magapanalangin sa tanan-tanan nimo nga mga anak, labi na sa mga nagapaminaw karon sa karadyuhan, telebisyon, sa GSAT Channel 33 o sa uban pa nga mga platform sa Facebook. Kag isa kami amahan sa imo pagpakamaayo. Amo usab ginadala ang tanan nga mga hangyo sa imo mga anak karon nga sila nagahangyo nga imo sa tagaan sa may panglawas sa amon ginhangyo amahan nga kabay pa ikaw ligon kanila sa panglawas. Labaw ni anak nga magaligon sila sa ila nga pagtuo. Amo usab na dala sa imo amahan ang imo mga anak nga sila karon naa sa ospital, tabangi sila amahan o bisitay sila, itanay ang imo gamahanan nga butkon. Ang uban nagahangyo sang total healing, kabay pa nga tabangan mo sila, bisitahan karon nga panahon nga ila maangkon ang normal nga kondisyon. O amo usab ginadala kanimo amahan tanan-tanan nga imo mga anak nga nagahangyo nga sila imo proteksyonan gikan sa mga katalagman nga naa karon sa kalibutan. Amahan, isa kami sa imo pagpakamaayo karon nga adlaw ginalauman namo nga ang imo panalangin amo ni maangkon o giyahi kami amahan pinaagi sa presensya sa balaan nga Espiritu. Kay kining tanan amo ginatugyan sa ngalan o gahom ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Isa, 'Sa 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 'Sa
kapaglaom ang saad sa Ginoo. Kanunay nato matagamtaman kun kita kanunay magasalig ngadto kaniya tungod ang Dios matutom gayod alang sa iya makatawhan. Dili ipasagdan ug ihatag ya gayod sumala sa iya gisulti ngadto kanato nga dili ya kita pabayan kundi tagaan niya kita og maayo nga kinabuhi labaw sa tanan kaluwasan diya sa iyang pagpadayag. Ang 2 Corinthians chapter 1 verse 20 nag-ingon, "For all promises of God in Him are yes, and Him amen, to the glory of God through us." Pag-ampot ta makaigsunan. Dalaygon ikaw, O Diyos, sa walay katapusan. Tungod sa imo mga saad, nga imo gipahat ngadto kanamo, nga kasaligan gayud. Kay imo gitubag ang tanan namo nga mga paghangyo ug mga pag-ampo. Gusa panalangini kami sa paghiusa diya sa imatubangan sa grasya ug sa kaluoy. Aron amon ipadayon ang amon nga mga buluhaton nga may kalipay ug may kadaugan. Di lamang karon apan hangtod nga ikaw magapadayag niining kalibutana. Tanan ang ginatugyan o ginaampo, inaagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Dagang salamat mga kapaglaom o dagang salamat Pastor Joe, no? Karon nga buntag gusto ko pasalamatan man ang naadire akong friend, Sister Virgie Bitoon. Og usab ako ginagreet ang akong ugangan nga alas 4 pa nagpaandar na sa siyang radio o siyempre nagapaminaw sa atong Let's Pray Pilipinas sa Papang Dune Miro kag ang mga kapitbahay diha sa Barangay Mabuhay General Santos City. O ako usab nga partner Maribek Garcia, akong anak Art Lane, si Tuturin kag si Boy Boy sa Iloilo City. O mga kapaglaom para kanunay atong panumdumon, no? Ang Ginoo nga nagahatag sang mga promises, no? Dili kita mag-focus sa kun unsa ang mga promises kundi sa Ginoo gid nga amo ang naghatag niini. Yes, mga kapaglaom na ako sa Bigrit, no? Joy Selvano, Jolie Shagorwaya, Zan Migs, Linda Bana, R. Christian, Roda, Emmy, Grace, Ebron. So, iba gid ang nakig-uban sa ato adin no? Jean Agustin, good morning din ha sa inyo mga kapaglaom, no? And also Abigail Jackin, mga kapaglaom, daghan kay salamat nga kamo kanunay nakig-uban sa amo adin sa to ang online, no? And sa sunod na pod nga higayon mga kapaglaom. And syempre ako sa i-greet, no? Si Pastor Penny nag-greet siya sa iyang family, so i-greet pod ako akong family. Papa Benji, at Ate Shing, Ading Saisi, and BJ, and also sa Tanhay, Kakal, and Guelos family. Daghan kay salamat mga kapaglaom, no? And mga kapaglaom, ang paghulat gid no sa pagsaad sa Ginoong nga ato ang makabot, dili sayon ang waiting time mga kapaglaom no, sa diha nga maghulat kita. But then kana nga higayon mga kapaglaom, mao kana siya ang time nga sa diin atong ma-develop paggayod no ang ato ang pagtuo, pagsalig din ha sa Ginoo mga kapaglaom mo nang padayon ra gyud ta sa ato ang pagtuo pagsalig sa Ginoo mga kapaglaom, and dili nato ulipatan nga ang pag-ampo kanunay ra gyud mga kapaglaom tungod kay mao kana siya ang atong connection dira sa ato ang Ginoo. Saluwat, salamat gayud Hope Channel sa Let's Pray Pilipinas. Nahimo nyo ko permi nga guest sa ato ang dinhi sa studio, o ako ginag-greet ang ato nga kauban sa buhat, Pastor Larry Lanistusa, Pastor Ili Bernales, sayo pa kayo nagtawag na sa ako usab ang ako nga pamilya, akong pinalangga ang asawa nga ato sa Labo ang katudlo, ako mga anak nga si Shara o si Shabrick nga naga-eskwela, ag si Shara naga pre-review para sa ilang board exam dito sa Mountain View College. Salamat o God bless everyone. Yes, no? So, ato sab natin bayan si Inday Connie Lubitania, Lourdes Paronda, Josh Rowam,
and Eddie Fongan. So, daghang kay salamat kapaglaom sa inyo nga pagsubaybay. And of course, we encourage everyone to share our program alang sa ato nga programa nga aron nga daghan pag ng mga kalagang matandog mga kapaglaom ug sa inyong mga pag-ampo usab ug sa hiniusan nato nga pag-ampo. Ug mga kapaglaom, una ko halimdan sa pagtimbayang akong Mother Earth, Mama Emilia Gaga, ulugin no nga mo nagbantay karon sa kambal ug sa kong prinsipe nga natulog pag yun kaya kamata o siya kauban namo, and also kay Papa Dudong, and of course Mama Lorna and Papa Alan, Alwin, and to my ever supportive husband Hooper King Galagnara, and also makapaglaom ato nga hinumduman, God's promises is always sure. So if we cannot trace His hand, let's trust His heart mga kapaglaom. And of course, atong programa always ni nagasibya 6 to 7 a.m. in the morning din hilang sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.